dito na po magkakaalaman mga kababayan po natin dahil ang dating mga Marines na nagtrabaho kay Saldico ay pumunta na po sa NBI. Sabi nga ni Atty. Baligot, ito daw po yung litrato na nakikita po natin sa ating screen ay kuha bago po sila pumunta mismo sa NBI upang harapin itong mga allegation na sila daw po ay mga sinungaling, Conard, dahil hindi nga po binibigyan ng pagkakataon, o baka takot lang talaga sila, ng Senado na dinggin ang kanilang affidavit, yung mga sinumpaang salaysay po nila. Ganon din po si Ombudsman Boyeng Remulla na maaga pa lang ay nagsasabi na hindi daw po kapanipaniwala itong mga pinalabas na mga litrato at siyempre yung mga affidavit nitong mga Marines. So, paano pa ngayon na magtitiwala yung Marines sa patas na investigasyon at paano pa magtitiwala ang taong bayan sa patas na hustisya kung mismo ang ombudsman na siya po ang may mandato para imbestigahan at alamin kung anong katotohanan, maaga pa lang nagsasabi na ito ay kasinungalingan. Di ba dapat responsibilidad niya na tingin ito? Pero anyway, bago pa humaba yung ating diskusyon mga kabayan, pakita natin sa inyo yung pagdating nitong mga Marines sa NBI. So, ayan po yung mga Marines natin, mga kabayan, na pumunta po sa NBI. So, syempre, kasama po si Attorney Libby Baligod, yung kanilang legal counsel, yung kanilang abogado. At nakita natin, nandyan din po si Attorney Topacio, nandyan po si Kong Mike Defensor upang suportahan itong mga Marines na alam natin na siya mismo, aminado po siya na siya ay isa sa tumutulong dito sa mga Marines upang magkaroon ng security, syempre, at ang kaligtasan siyempre nila ay napaka-importante mga kababayan po natin. And alam nyo mga kababayan po natin, kung totoosin, ang dapat bigyan ng suporta, dapat bigyan ng proteksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo po yung may mandato, agay ng pulis at kasundaluhan po natin or NBI, ay itong mga Marines po natin. Dahil sila po ang mga buhay na testigo, sila mismo yung saksi ng mga testigo sa nakita nilang pag-deliver ng mali-malitang pera. Dapat talaga bigyan ng proteksyonan. Sabi nga ni Rob Rances, sabi niya dito, why are they moving faster against the witnesses than against the Malita pipeline? So, yun nga, bakit minamadali nila na imbestigahan, panagutin, or parang tinatakot itong mga Marines kumpara po dito sa mga tunay na involved sa mali-malitang pera. Sabi nga ni Mayor Baste sa kanyang isang speech sa Dahig kahapon, kaya gustong-gusto ng mga kongresistang itong si Bongbong Marcos dahil sa mali-malitang pera. At alam naman po natin yan lahat na mga kababayan. At kita naman po natin kung paano nila pinag-iinitan ngayon si Vice President Sara. So, ito lang din kung titingnan natin lahat dahil po sa korupsyon na sila po ay halos magkasabwat. So, itong pagharap ng mga Marines, napaka-importante po ito, mga kababayan po natin. Dito kasi magkakalaman na. Dahil sasagutin po nila yung mga allegation laban sa kanila at yung mga preliminary siguro na mga katanungan ng NBI. So, bago pa sila humarap, alam niyo naman mga kababayan natin, humarap na rin mismo yung abogado po na si Attorney Pascual. Siya po yung pumirma doon sa notaryo ng mga Marines. So, yan, pinakita niya rin, binigay niya sa media yung mga picture, yung mga video, na talagang confirm. Nung araw na siya po ay nagsapina, nandun nakaharap at sumumpa po yung mga Marines. So, sabi niya nga, ito po ay trabaho niya, part ng kanyang trabaho bilang abogado. And ito susubukan kasi nilang gagawin yung nangyari po kay Master Sergeant Cotisa. So, alam niyo naman yan. No, nakalaunan ay bumaliktad ang abogado at sinabi ng abogado na hindi daw po siya pumirma sa sabpina. So ngayon nakakarap po sa disbarment itong abogadong ito. So ito, nanigurado na po sila na kung sakali mang questionin ng NBI, questionin ng Kongreso, Senado, ng Korte, yung notaryo, siguradong nandyan po sila
at walang nangyaring hokus-pokus or kasinungalingan. Alam mo, yung gobyerno natin ngayon, hindi na nila madidinay na sila po ay involved dito sa korupsyon. Ito si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at 10 ng kanilang mga alipores. Kaya kawawa po yung mga Pilipino kapag sila pa rin yung nakaupo sa pwesto. Kaya ngayon pa lang mga kabayan, ipakita natin na tayo ay kontra sa kanilang ginagawang panggigipit. Kung sino man yung nagtatrabaho ng tama, kung sino man yung talagang nagsasabi ng katotohanan. Kaya good luck po sa 18 Marines po natin at abangan po natin yung paglabas ng interview maya kung ano yung magiging pahayag ng NBI at kung ano man yung magiging pahayag ng tagapagsalita o abogado ng 18 Marines. So, at sa pagpapatuloy ng ating diskusyon mga kababayan, nangako po itong si Congressman Mike Defensor na hindi niya pababayaan itong mga Marines na talagang tunay na naninindigan kung ano ang tama at handang sumagot sa anumang mga allegation laban sa kanila, handang ilabas ang karagdagang ebidensya kung kailangan at handang patunayan lalong-lalo na po sa mga inaakusahan ng mga korap, magnanakaw na mga politiko. Handa niya itong susuportahan. At ayaw niya po na magaya ito doon kay Master Sergeant Cotesa dahil napabayaan ay nakuha po ng mga magnanakaw at napilit po nila na magbaliktad si Master Sergeant Cotesa. At hopefully, sabi nga ni Congressman Mike Defensor, ay magiging okay ang lahat. Lalo na, is okay naman ngayon si Cotesa. Anyway, pakinggan natin ang kanya naging pahayag. But I will help them as much as I can. Dahil sila nagsasabi ng katotohanan, hindi ako pahig yung nangyari kay Cotesa. At saka yung sa akin, harapin nila yung ipatawag nila sa hearing. Maganda nga yung mga kinahin sa korte para mapatunayan yung mga binabanggit nila na mali-malitang delivery. So lumapit sila sa iyo para magpatulong talaga itong meeting? Hindi ko sila nakausap. Nalaman ko na lang nung lalabas na sila. Pero sir, kilala mo itong mga? Tapos sir, Hindi sa rin hindi ko sila kilala. Ito sila naman kasi hindi ko rin kilala. Up to what extent po sir ang mga tulong na nabigay po sa akin? Hanggat kaya ko silang tulungan at humingi din ako ng tulong sa publiko na kung matutulungan natin itong mga taong tutulungan natin dahil alam nyo naman, may pamilya to, 18 sila, may transportasyon, may mga pangangailangan. So nananawagan din ako sa publiko na kung maaari silang tumulong sa ating mga kasama dahil ito yung nagsasambulat ng katotohanan. Hindi sila dapat imbestigahan. Hindi dapat sila imbestigahan yung background nila. Ang dapat imbestigahan yung sinasabi nila. Dahil yung sinasabi nila tungkol sa korupsyon. Ano ba yung Ano yung ini-establish ninyo? Nandito naman si Mike. Kung makilala, yun naman, okay na. Hanggang doon lang kasi yung limitasyon ng sabina na ipinigay ng ombudsman sa NBI. Yes, oo. Kasi alam nyo, ito kinakatawa. Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pupunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng... Okay. So, tama yun ang sinasabi ni Mike Defensor at ni Atty. Topacio, di ba? Nandiyan na sila, umarap na po sila. So, ano ba yung gusto nila? Ano ba yung gustong malaman ng ombudsman at ng NBI? So, actually, nasa NBI po sila humarap ngayon. Pero may mga kaso po sila, lalong-lalo na po, itong si Mike Defensor. So, dapat sabihin, dapat alamin. Sabi nga ni Congressman Mike Defensor at ni Atty. Topacio, nandiyan na sila. Ano ba talaga ang kailangan nyo? Alam ko mga kababayan po natin na para sa akin lang, hindi lang kasi gusto nila ipatawag dahil tumulong itong sila Mike Defensor at si Atty. Topacio. Kundi talagang parang gusto nilang magpakita na takutin itong mga taong nagsasalita ngayon. So yung mga script na ito parang script ito ni Trillanes, script ni Boying Rimulya, na madalas naman po ito na sinasabing kasinungalingan itong sinasabi ng Marines. So kung sinungaling, hindi tama yan na magkaroon din ng pagdinig. O hindi lang po dyan sa korte, kung maganda sana sa committee ng Blue Ribbon para malaman ng lahat. So yan kasi naka-live. Siyempre pag dyan sa husgado, pag sa korte, hindi naman lahat ay naririnig natin at nakikita natin lahat na mga proseso ng investigation o kung may hearing. At sa Senado, makita sana nating lahat, mga kabayan, at magkaalaman. Lalong-lalo na po itong si Erwin Tulfo, Ituta Soto, si Ping Lacson, na di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera. Dito natin malaman, no, sa komprontasyon, harapan na mangyayari kung talagang papayagan nila. Ngayon, nakikita natin, mga kabayan, gusto nilang harangin
gustong harangin, mga kababayan, ni Tuta Soto ang investigation ng Blue Ribbon Committee. Actually, may nakita rin akong video niyan, mga kababayan po natin Napilit hinaharang ni Soto at ayaw pumayag ni Soto, mga kababayan po natin, na magkaroon ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na sa usapin nitong mga Marines, ha? Sa usaping Marines, mga kababayan po natin ito, okay? So, pakinggan natin, ha? At panoorin natin yung kanilang kumprontahan ni Attorney Senator Marcolita. I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you are mentioning, and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber. So, ang fact-check daw po dito, pending cases are not legal bar to Senate inquiries. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede pa rin magkaroon ng pagdinig. So, talagang si Soto, naghahanap lang po siya ng bikil or palusot para hindi magkaroon ng investigation sa Senado. So, ayan fact-check yan galing kay Congressman Mike Defensor. Liable on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong mayroong kaso at mayroong ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Dahil po ba, Mr. President, mayroong nagsampa ng demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang natin ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's better that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue. Kasi po, sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po inihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that. So, talagang itong si School Bukol Scholar, mga kababayan po natin, na si Tuta Soto, ay talagang iniiwasan at gustong i-cover up nga yung involvement, siyempre, ng kanyang amo. Matandaan natin, mga kababayan, isa po siya sa nakatanggap, di umano, allegedly, ng mali-malitang pera. Kaya sabi ni Kung Mike Defensor, subpoena the brief written, stop the cover up. Yun, patunayan mo na walang cover up na nangyayari, Ping Lacson and Tuta Soto. Agad-agad, gumawa kayo ng resolution, gumawa kayo ng schedule para imbestigahan itong mga 18 na Marines mismo dyan sa Blue Ribbon Committee para magkaalaman. Kasi daming palusot, daming alibay Diba? Obligasyon nila yan. Lalong-lalo na, yung taong bayan ay naghahanap ng kasagutan. Yung mga issue nga ng kabit, dinadama nyo po sa Senado dyan. Diba? So ito, malinaw corruption na walang katapusan. Malay natin, diyan magkakalaman. Kung lalabas na inosente ka, hindi palakpakan ka Soto, di ba? Pero palagay ko ramdam ni Soto na may mabigat na ebidensya na siya ay tumanggap. Kaya sobrang takot, mga kababayan.